Hello guys, good morning. So, tayo nandito naman sa ating morning routine. Kami dito nanghali kami ng gising. So, first, pagkagising sa umaga, ang aking ginagawa is to open our television for the morning mass. So, today's Monday but we don't have classes. No? Okay guys. So, before we go on my morning routine, so I need first to open the television. Okay. On the YouTube channel for the Holy Mass. Ayan pa. Ayan pa. So, naka full volume po siya. Para kahit nasa labas ako guys, pwede kong gawin yung aking mga trabaho. No? So, may tanghali tayong bumangon. So, punta muna tayo sa baba. Mainit na talaga siya. Okay. So, magwawalis-walis po muna tayo. Yung aking binata ay nauna na sa akin magwalis. Lunak, face mask ka diba? Pati si mami ko naman ang face mask. So, init na siya, mainit na. Ayan. So, may kaunti lang ang mga kalat-kalat na yung alikabok lang, tsaka konting dahon. Isa natin po yan. Ayan, no? Masarap kasing panoorin ang paligid kapag siya, malinis. Ito po. Pakinig nyo guys yung mask. So, this is our morning routine. So, every day kung walang pasok, before we go on our agenda for the day, for our itinerary for the day, first, we make sure na everything is okay inside and outside of our home. So, lahat po kami, si Daddy nag-iihaw ng isda. No? So, iihaw ng isda si Daddy. Si Baby Trix is, nag-iintindi po siya doon sa aming white kitchen. And then, ako pa, si Kuya ay nandito sa labas. Tulong po kami ng pagwawalis. Ang trabaho naman po ay madaling matapos once na ito ay pinagtutulungan ng buong pamilya.
Totoy, na-open mo nito. Nandito sa, ano, pick up. Open mo sa pick up. Yung susi ni Dade? Why? Ginamit niyo ba yung kahapon? Ginawa ko yung kanina eh. Pero paano nautusan niyo ako? Nalimutan ko pa kanina. Diyan na lang sa ilalim meron diyang ano, face mask. Kahit hindi na yung itim. Basta face mask. Papatulo na ako ng tubig para pang dilig namin. Kasi grabe ang ano ngayon. Ang bilis matuyo ng lupa. Kasi summer na talaga. Ang init. So yan. So papandilig lang naman ito ng halaman. So open ko siya. And then maya ito namin madilig yung mga halaman na yan. Yan pa ang aking pugi anak. Very responsible. Masipag po yan. Lagi yan tinutulungan si mami. Sakristan po yan. Serve siya kahapon. Nak! Yan, ano mo, pati alikabok malang. Yan. Aking tutoy. Salamat sa Diyos. Binigyan ako ng Lord ng anak na siya makakatulong sa akin. Bata pa po yan. High school pa lang. Pero marami na po siyang alam na gawin. Marunong siyang maglaba, magluto, mamalansya. Maglinis ng bahay. Natulungan niya ako. Kung ano nakikita niyang ginagawa ko, ginagawa po niya. Pag iintindi sa pamahay. Okay. Cuma lawak-lawak itong amin linisin sa labas. Malawak-lawak alinisin namin sa labas si Tutoy. Yan. Kaya tutulungan namin ang paglilinis para mabilis matapos. Yung daspan natin anak. Nasa taas. Yan. Yan naman masyadong kalat, mga nahulog lang na dahon ng halaman. Yan po. Mga dahon ng halaman, tinatanggal ko na yung mga tuyo para hindi na siya malalaglag mamaya. Ayun. Mamaya daw nak may ano kayo, online class. Mga 1 o'clock or 2 o'clock yun. Basahin mo sa inyong GC, sa GC nyo, sa Special Science Class 9. Yun, may kita mo dun. May ano doon,
Reminder si ma'am ba o si sir? Hmm. Si Special Science class dyan sa yung GC niya. SSC 9. SSC 9. Nakita mo anak? Ha? Hindi pa? Kita mo na? Sundan. One to two English tomorrow. To 1 to 2. English. Quarter per modular projectile motion, what I know. Cosmetics. Yun yung ginawa ko sa gabi. Yari mo na itong gawin. Tapos mayroon kayong ano. ESP. Oo. Para may isa pa eh. Wala nang parang special science class kayo dito. Yan yung mga AP na yan. Ito pala nagagot din. Dalawat mo. Madami kayong ano. Puno ng water toy, pakipatay. Paki-off ng puset. Dito. May balak gawin ng aking partner dito. Lalagyan to niya ito ng mga isda. Tapos ano, gruto to, gruto. Hindi pa magawa kasi walang budget. Wala pa kaming budget. So, nang pakawait naman siya. Ayan po. Oh. Tapos na namin basan dito ni Kuya. Punta naman kami dito sa another side. Okay. Punta kami sa another side. Be! Be! Kahit kuha nga dito mga sleeper. Para pasok sa loob. Naka-off na yung puset, okay. Pasok doon sa loob. So, dito naman ako mapunta ngayon. Matulig ulit na eh. Ha? Matulig ulit. Mamaya madali tayo. Yung ano muna doon, anak, kulay kayo sa likod. Para matanggal natin yung mga dahon doon. Kita mo yung kalagay natin, Totoy. Yan. Kasi ito yung araw na kusay sa atin ay umuong. At yung sa pag-oo, ni Maria doon. Naganap ang pagdadalang tao ni Maria. Kumbaga ito po yung talagang simula ng pagkakatawang tao ng Diyos. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang Diyos ay nagkatawang tao. At si Jesus ay nandoon. Nagsimula sa sinapupunan ni Maria. Kaya po after 9 months, Yes, ayun yun, anak. Tapos na si mami, si daddy, si kuya. Okay. Ngayon po, ito ay Dito ay baha kasi pag na ito na ano yung tubig galing sa aircon sa taas. Yan po. So na ano, hindi ko pang palinis-linis yan, walang budget.
Kasi yan daw po ay, tanggalin ko lang po yung dahon na tuyo na. Okay, yan. Para maganda siya. Mahalaman natin. Yan. Didiligan nga siya mamaya. Everyday namin siya dinidiligan. Para may panlaban ng mga halaman sa init ng panahon. Yan, nawalis pa tayo. Yan. So, sa likod, ang tataasan ng damo. Hindi ko mabila ng power. Yan, ayan ang aking binata. Yan, kinakalaykan niya po yung mga damo. Ayan ang aking pogi asawa. Nag-iihaw siya. Ito doon sa aming back door. Sa initan ka, daddy. Yan, ihaw. Yan, favorite yan, inihaw eh. Anyhow. So, what is your order? Anyhow. Yan. Mahal hindi tayo nakapagtanong ng power. Ngayon maganda mag-power. Halaman. Pumangit yung halaman dito sa likod. Nawala na yung parang ano lang siya, parang plastic lang. Natalo siya ng ibang halaman. Okay. Ayun, natumba na siya. Bawa naman. Ay, may purpose po dito kaya may mga halaman ganyan. Ay, na-develop daw po itong buong paligid. Kasi pangarap ng asawa ko ang swimming pool. Hindi namin napagawa pa. Wala pa rin kami budget kasi po. Ayan. So guys, ganyan lang kasimple maglinis. Tanggalin natin ang pulutin natin yung mga yung mga dahon tuyo. Tanggalin natin. Yan. Hindi kaya ng walis kuhanin, kamay ang ating gamitin. Yan. Tanggalin natin yung mga tuyong dahon na. Yan. Okay. Pero, tandaan mo, panalig, diba? Ang lahat ng magagandang bagay, Mga tuyong dahon. produce, Tanggalin natin siya. Para iwan natin yung yung dahon. Tanggalin natin kasi yan po yung pagkatapos natin magwalis siya yung mahuhulog na naman. So para medyo magtagal-tagal ang ating enjoyment na malinis ang ating paligid. So tanggalin na natin yung mga tuyong dahon. Kasi siya yung di ka pa tapos magwali siya yung mahuhulog na naman kaagad. Ayan, okay, ayan dito. Ayan po, ano. Yan dito tinuturo ko sa aking mga anak. Kapag nagwawali sila, kinakailangan tingnan nila yung mga dahon na nakasabit pa dyan, yung mga tuyong dahon. Ayan. Tanggalin ang tuyong dahon. Ano po? Para hindi na siya bumagsak pa. Another mo nilinisin niya namaya. Hindi ka pa tapos magwalis, nandiyan na ulit siya. So tanggalin na kaagad. Pag nagwawalis ka, yung mga singit-singit na mga ano, kasi may mga ano ng anlalawa. Yan. Minsan tinga-tingala ka rin. Kasi may mga dapat ang tanggalin sa kesame. Ayan. Parang sinabuti na riyan, ay alitin ang Panginoon mangyari sa akin ang iyong sinabi. When we say yes to God, tatlong bagay po ang nangyayari. Una, when we say yes, we enter into the
unknown. Papasok ka sa isang bagay na hindi ka sigurado. Hindi mo alam. Okay. Ayan. Ano ang mangyayari kapag nag-serve ka sa rocket? Ano ang mangyayari kapag pinasok mo yung kurso nito, yung trabaho na ito? Ano ang mangyayari? Gumawa naman siya. Rin buhay yung isa o. Kaso sobrang busy. Natuyo na siya. Hindi na siya na ano. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Samahan, Sobra talaga pang busy. Hindi na. samahan niyo po ako. Halos pa may pasok ay Realize mo? Nag-aalala ka pala ang plano ng Diyos. 5 days na hindi makapagwalis. So, please say yes. Lagi po yan. 5 days na hindi makapagdilig. Sigurado. Pero, alam natin, Pag summer, magandang gagawin ang Diyos. Kahit hindi tayo sigurado, si Lord ang gagawa ng maganda. Because you said yes to God. Chu! Daan mo na ako ha. Daan mo na ako. Mamaya ka pahinga. Kasi ang ginagawa po natin, hindi gusto natin. Bakit yung gusto ng Lord? Baka ang gusto mo, matulog ka lang. Pero may pinagagawa si Lord, magsimba ka daw. Gusto mo, blackboard na lang. Pero may pinagagawa si Lord, magsimba sa propio. Ang gusto mo, umuwi na lang, mag-issue na lang, para sa ating Lord, you have to work. You have to serve your family. Kaya anong malagaan yung mga magulang mo kung may sakit. You have to take care of one another. You surrender your freedom. When you say yes to God, sabi ko po, ang napakagandang nangyayari. Yes, to surrender our freedom. Hindi gusto natin ang ginagawa natin that bakit yung gusto ng Diyos. Pero sa bandang tulo, gagawin yes, magiging malawak. Ayun na, cute. Paganda. Kasi mas Ganda po. malaki, Sana siya. maganda ang ating mundo. Yun. Mas nagkakaroon tayo ng mas marami Ganda niya. choices na pwede natin gawin. At mas maraming kakayahan, mga bagay ang pwede natin gawin kasi pinagpapala tayo ng Diyos. We surrender our freedom. Hindi yung gusto natin. Pero sa bandang hindi, mas masaya tayo. Kasi mas maraming mga magagandang bagay ang nangyayari sa ating buhay. We become more free. Hindi mas malaya po No, tayo. ito na hala. Maraming bata, sabi ng magulang mo, kung nang lumabas yan. Bata mo pa. Ano ginawa ng bata? Sumunod. And then na-realize siya, buto lang sumunod siya. Kasi nung nag-work ka siya, mas maraming mga lugar kahit ibang bansa, pwede yung pundahan. Kasi kung yung bata ay sinuway niya yung kanyang magulang, baka hindi siya makakapagtapos ang pag-aaral, baka wala siyang napuntahan sa buhay. Pero dahil sumunod siya, hindi gusto niya muna ang nangyari. Ang nangyari, mas maraming mga lugar ang pwede niyang puntahan. Hindi po kaya nila, hindi sila kaya puntahan sa God. Mas maraming mga bagay. Yung magaganda, yung magagawa natin. Yung pangatlo, can we say yes to God? Yan po. Dami natin hindi natin kaya. Dami niya, di ba? Kung mapapalitan itong ano na ito, may balak akong papalitan po ito. Yan, may ganito kami kasi Nangyayari sa kanilang mga sikat. Anong sabi ng kanila? may mga asong ligaw ang kapitbahay. Minsan nandun sa yung mga aso namin sa bahay, train sila. Hindi sila umakyat ng terrace. Dito lang sila sa palibot. And then meron sila doon sa garahe, pinaka bahay-bahay. Yung sa mga aso po ng kapitbahay, umakyat talaga dito sa amin. Pag galing namin sa trabaho, makikita namin nandun ang ihi, ang tai, napanik dito sa terrace namin. Kaya yun, naglagay pa ako ng sarado. Para hindi sila makapanik. Kasi puro babae yung aso namin dito. Dinadayo ng mga lalaking aso. Sa lalaking aso, ang tendency niya, mag-iwan siya ng ihi niya. So, yun, ganun pala yata ang asong mga lalaki. Pagdating namin galing sa trabaho, ayun. Pagpanik namin sa loob. Yung kahit ito po, dati ito, napakaganda. Ang daming halaman dito. Very healthy.
Pagdating namin, wala na lahat yung aming halaman. Kinaykay na po. Kinaykay. Sabi ko, hindi namin asong gumawa nun kasi yung aso namin, how many years namin, ano yung mga aso namin. Hindi nangyari yun. Last month lang, pag ano namin, gano'n ang nangyari. May ibon dito. So kung ako, ayoko na, pero kailangan ko pong gawin eh. Yung mga tao umaasa sa akin, sige gagawin ko. Tapos pagbubulit ka, nagagawa ko nga. Kasi sa katuparan mo, nagtatagumpay ka. O, may mga halaman ko. Hindi ikaw yun. Si Lord ko. Yun. Yan po kasi yung ano niyan, lupa ay malambot. Masarap ikahiga ng aso kasi yan po ay garden soil na binili ko isang truck. Isang truck siya, 1,500 pambili. Pinagkakatiwalaan mo. When Mary said yes, nagsimula ang kaligtasan. Nagsimula ang pagkakatawang tao ng Diyos. Napanalili. May gustong gawin ang Diyos sa buhay mo. May magandang plano ang Diyos sa buhay mo. At hinihintay ni Lord ang iyong pagsang-ayon. Say yes to God. Opo. Hindi natin sigurado kung ano yan. Pero ang Diyos ang gagawin ng paraan upang yung pinakamaganda ang mangyari. Opo. Yung mga pagkakataon, give up our freedom. Kasi mas marami ang magagawa natin. Dahil sinusunod natin si Lord. Oo. Hindi na kaya. Pero ano yung okay na? Kapag umuo ka, ang Diyos ang magbibigay sa iyong lakas. Upang inyong makaya. At nakikita mo. Wala nga palang imposible sa tao na tapat na sumusunod sa Diyos. Natin po ngayon ipahayag. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, Sinalalamog po tayo sa mandali. Nagsitayo po, nagkatawang tao siya. wala ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinato sa krus ng patay na Pilipi, tumaw sa kalooban ng mga imaw, tuloy tatlong araw na buhay na magmuli, umakit sa langit na nuluglok sa kanan ng Diyos at mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at umupong sa namumuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng lumida ng namatay na tao, at sa buhat na walang hanggan. Amen. Sa pagkaksunod ng pinagpalang Birhen Maria, nagatawang tao ng Diyos sa piling natin. Tinatawag tayo ng misteryo ng pagkakatawang tao upang lumapit sa ating mapagmahal na Ama sa pamagitan anak na naging tao. Ating tutugan. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang simbahan, kung makita bilang Pilipinas ng buhay na katawan ni Jesucristo, tumulangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga taong may nangyayang kalooban, kung maunawaan na makipag-isa si Kristo sa bawat tao kung siya ay nakitamuhay sa ating piling. Tumulangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga siyentipiko at teknolohiya, kung nagsipat na may katinang layunin itabulit ang layan at kaligayahan Yan ng po. tao. Tumulangin tayo sa Yung mga dahon, iniipon ko sa isang lugar. Tapos yung mga naiwan niyang ano, bago buhay sa kanilang
Yung mga alikabok lupa, nilalagay ko po doon sa mga boxes na yan, sa mga bilupo na yan. Pagpalaan mo kami sa araw-araw. Ang mga lumaw, kung napatawad sa kanilang mga kasalanan, panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalaan mo kami sa araw-araw. Ama ng salitang nagpatulong taong nilalapit lang sa iyo ang aming mga kaibigan. Ang balanggas ng aming pang-araw-araw na buhay na ginawang banal na iyong anak, aming kapatid, at aming kapatid, ang buhay at kailangan magpasalamat. Lahat ng ito'y magmula sa iyo. Ano ko na yung dahon. Kasi yung lupa, lalagay ko dun sa flower box. Aming buhay at kapayapaan, ito'y para lamang sa iyo. May nahulog na uli. Yan. Bagong hulog lang yan. Yan. Yan po. Upang kikilalang pagsasika ng pagkikilan nito ng pangangutang ng anak ay magkatawang tao ay siya pinadala sa pagdiriwang nito ngayong dakilang kapistahan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayo ang Panginoon At mula sa Diyos ang puso at diwa. pinasalamat sa kanilang Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siyang pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan. Pansin nyo po dito sa labas. Instead na gamitin ko yung walis tingting, walis tambo ang ginagamit ko. Kasi po gusto ko lahat ay matanggal. Ultimo alikabok ay matanggal po. Ng Espiritu Santo, ang mahal na Birhen na naligid sa pagbabalita Kasi pa hindi natin tinanggal yung alikabok na yan dyan. Yan yung alikabok na akit sa taas. may duting inang si Maria. So yung alikabok na pupunta sa ating mga terrace. Hanggang makapasok na ating sala. Yan. At naganap ang higit Ay po. pa sa Yan. inaasam ng lahat Lagay ko po dito yon. Yan. bansa sa sangkatauhan. Okay. Kaya, kaysa mga anghel na Let's nagsisiyaw check. pagkapuli sa iyo, nung walang mong kais panayagan. May mga pakay na ng aso dito si Daddy. Ang kanal may isang perasong dahon. At pakay na ng aso niya. Dito. Dito ko ilalagay. Yan yung mga hindi pa na po yung ginagamit. Yan. Hindi pa siya ginagamit. Itong area po na ito, extension po ng bahay namin. Hindi na namin tapos dahil wala pa pong budget. Sana ipagpalain ng Diyos at kami po ay magkaroon ng budget para may patapos yan. Para habang bata pa mga anak namin, ma-enjoy po nila. Kasi kung sila may mga trabaho na,
Malalaki na sila yung mga trabaho na mga tapos na. Hindi na nila masyado ma-enjoy kasi busy na sila sa work. Uwi sila ng bahay para lang ang bakasyon. Bakasyon na sila makakawi kasi nasa mga work na po sila. Kaya I'm praying to God na sana habang ang mga anak ko ay elementary at high school pa lang, mapayarin na namin po yung extension para ma-enjoy po nila. Kasi yan po ay extension ng kwarto nila para hindi sila sa amin. Para ma-enjoy nila yung paano ba yung may sarili silang kwarto, tigisa sila. Tapos may study room, may library, study area. Yan. Yun po yung extension na yan eh. Okay. Dahil ang dahon naman nasa kanal ay 2 peraso. Pulutin natin. Yeah. Okay, meron pa dito. 3. May isa pa dito. 4. 5. Ayan. May 5 peraso. Nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Pamilyang papasalamat dahil yung minarapat na sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin pagkikid sa salo-salo sa katawan at pag-gawa ni Kristo mapukulod sa pagkakaya sa alalahanin mo rin mga kapatid namin na nila ay nagbigay pag-asa mo sila ay muling mabubuhay ganyan ginagawa. Be! May ako akit pa maglinis sa loob. Ito mo nang labas ako. Tatapusin mo na magdilig. Be! Dito mo lahat na makasalo. Kaya ako anak na isang basong tubig. Galing sa gripo biya para malamig. Diyos, magaling magat na puso sa Jose, Si Kuya. mga Kristo at lahat ng mga balag. Ha? May pagmamalang believe sa iyo. Mahal ko at iwang luwana, hindi ko papuri sa ikarara mo. Ay, nagagamas ka na anak? Kumuha ka ng ano dyan, yung basurahan para ishoot na ishoot doon. Meron kaunti dito anak ko, dahon. Daanan mamaya. Ha? O Diyos, amang mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Akat muna tayo. Ay, naman ang tubig. Ay, What? Asa may sabon na yung kamay. Ating Panginoong Jesus, tumawag tayo Why? sa amang nasa langit. Nagtatag ko yung kaso. Ano masakit sa'yo? Ngiti naman dyan. Pwede lang yan. Ang ano dito. Dito tayo ng halaman. May tayo, mga walis din sa taas. Magdilig muna ako ng halaman. Ayan.